Yun nga, isa ako sa mga MC ngayon na naging rapper na dahil sa Flip Top. Hmm. Pero matagal napapakinggan ko na dati yung rap ng bata ako. Yung mga Glock 9 era, mga Andro E era, mga Death Threat era. Pero parang pinapakinggan ko lang siya. Hindi ko siya balak gawin. Pero nung nakuha niya yung attention ko nung nakanood ako ng Flip Top Hmm. na yun nga napapakinggan ko na siya sa computer shop dati yung mga classic na flip top, di ba? Yung Delo Target, Looney Zaito. Tapos nagpa siya akong gawin siya yung nung unang beses kong nood ng flip top ng live, naalala ko yun. Wait lang, sir. Ilang Yung taon ka nito, sir? Ilang taon naalala mo? High school? Or... high school, second, naalala ko, third year high school, so Hmm. mga 15. Naalala ko unang nood ko ng flip top ng live, yung ginanap sa Bataan, yung Hukuman. Yung Yun yung sina Looney. Tipsy D Looney ba yan? Abrat, Tipsy Oo. D30, oh. Yun yung first live experience mo, sir? Oo, tapos Hmm. naalala ko, alam mo yung hindi pa ganun kalaking flip top, no? Wala pang gusto manood, mga niyaya o yung mga iba kong kaibigan, wala silang Oo. Oo. interest. So pumunta ako mag-isa doon, ako lang talaga. Tapos grabe yung lineup na yun, nakita nyo naman. Oo. For 200 pesos mapapanood mo Oo, Looney ganun pa yung Abra, mga Tipsy price D, nun, no? Cheyes Maglas, andun din, Crazy Mix Basilio, andun din. Mm. So, hindi ko makalimutan yung gabi na yon. Tapos, nung napanood ko nga yung main event ng Looney Abra, Tipsy D30, sabi ko, parang ang sarap gawin nito ah. Parang gusto kong gawin to. Tapos, one time nung sa school na yun di ba, nung high school tayo, pinapagawa tayo ng mga tula dun Oo. sa Filipino subject natin. Na ano ako na parang napansin ko yung naririnig ko yung multisyllabic rhymes, yung Oo. unang beses ko siyang sabi ko, try ko nga gawin sa tula. Oo. Tapos yun, nagawa ko naman siya. Tapos yun nga, naging interesado na akong gawin siya. Tapos dun sa kanto namin, sa tinitirhan ko dati sa Bataan, parang may battle rap sila sa kanto-kanto lang na Oo. ginagawa. Mm. Doon ako unang sumali, tapos tinry ko. Yun, doon ko siya tinry. Tapos hanggang sa pag nagpapa-event sila, Tipsy D sa Bataan, sumasali ako. Mm. Ah, hindi pa ganoon, syempre hindi pa ako ganoon kagaling noon kasi Anong unang event beses yun, ko pa. sir? Battle rap din? Or... Yung ginagawa nila Oo. Tipsy D o yung pinakauna kong ginawa. Hindi, yung kina Tipsy D. Kasi... Ayun, parang rap jam eh. Ano lang, parang nagpapa-event lang sila sa mga bar doon, tapos kumukuha lang sila ng mga amateur na rapper na Ganun. babattle. Mm. Oo, tapos syempre, parang tumitingin din sila siguro ng kung sino yung may potential, di ba? Oo. Tapos hanggang sa isang event nandun si Nico, si Akata, nandun siya. Yun, tapos parang na-familiarize kay Nico kung sino yung mga magagaling na MC sa Bataan. Doon din Oo. sumasali sila doon na naalala ko may isang event doon na kasama ko na bumatel din doon sila JD, sila Serdeo, sila Mm. sila Gerald M. Bumabattle din dati Ay, si pati si Gerald M. Gerald. Ay, grabe. Nakalaban ng tropa ko yun dati si Gerald M. Yung mga Mm. tiga Maribeles sila eh. Tapos yun nga, dumating na yung World World War. War. Kung ginawa na ni Nico yung World War, tapos doon ko na mas nakilala yung estilo ko, kung ano yung mga kung paano ko kabisaduhin yung stage, yun. Mm. Hanggang sa nireto kami ni Nico sa Flip Top Tryouts, which is Oo. unang beses kong naalaban si Lance. Oo nga. Tsaka sobrang siksik nung yung batch nyo. Yung sa Oh, pra- process of elimination pa yun, no, di ba? oh. Oo. And Central Luzon pa lang yun, di ba? Nakita niyo naman sino yung Oo. mga nasa Central Luzon: Invictus, Lance, J. King. Kaya nga eh. Nandun pa, on top of that, nandun din yung Calabarzon Division. Kasi Oo. nandun sila
sila Mot, sila Cripply, tas sa Visayas sila Six Threat. So sobrang competitive. Para sa akin sobrang competitive nung ano na yun, nung batch Yung na yun. batch. Nung gabi Mm. nung tryout na yun, sir, kung tama yung pagkaalala ko, di ba parang naging special pick ka ni Sir Hindi, Ari? ano, kasali na talaga ako sa listahan. Oo. Um, Ginawa na ni Arik yung bracket eh. Yung sa freestyle yan, Ah, sa freestyle. sa freestyle. Yun yung ano, unang beses akong pumunta sa isang event na babattle ako na wala akong dalang ano, Ah, baon talaga. off Gusto the kong top. ano eh, gusto kong maramdaman yung freestyle ano eh, spirit na alam mo Mm. yun na freestyle battle yun na hindi ako maghahanda. Sasabihin ko lang kung ano yung papasok sa isip ko talaga. Oo. Ang ano ano ko una ko nakaharap agad si Lance. So Kaya unang nga eh. ano pa lang, unang wave pa lang nalaglag na ako kasi alam niyo Mm. naman si ano, 'di ba? Si Lance magaling siya mag Oo. freestyle. So yun, tapos nawala na ako ng pag-asa noon eh na naalala ko kasama ko nun si XT. Oo. Nasa van kami tinatanong ko siya, tingin mo makakapasok pa ba ako? Nalaglag agad ako eh. Yun. Oo. Tapos sabi niya, tingin ko naman pasok. Huwag ka na lang masyadong ano, mag-expect, Oo. sabi niya. Binuboost up niya pa din yung ano, yung confidence. Parang nag-submit din kayo ng written format. Oo. Oo. Mm. Baka doon nagbase si Sir Arik. Kasi Oo, ano tsaka eh. siguro napanood niya na rin yung ano, yung Oo. iba kong laban sa World War. Oh, yun din, yun din. Yun nga eh, parang naalala ko, dumayo pa kayo sa Baguio nung ano, sa debate ata yun, di ba? Oo, Yun ba yung parang unang ano mo, experience mo? Nung dahil sarap, parang dumayo ka. oo. I mean, dumadayo na ako pero hindi ganun kalayo. Tulad ng Olongapo, Pampanga. Pero Oo. yun yung unang best ko na dahil na medyo malayo-layo sa Baguio. Which is, ano, wild din yung ano, experience na yun. Yun nga, yung, nung nalaman mo na ano, chinat ka ni Sir Arik, Oo. paano mo di-describe yung feeling nun, nung nalaman mo na nakapasok ka? Kasi ano eh, wala na talaga yun nga, nung nalaglag ako sa tryouts, parang, para sa akin, ano eh, wala na eh, hindi ko na Mm. inaasahan eh. Hindi ko na inaasahan na makakapasok pa. Nagulat na lang ako, kasi parang may group chat kaming World War. Oo. Tapos, nag-chat dun si Nico. Bago pa ako i-chat ni Enigma, Mm. sabi niya, congrats sa mga nakapasok sa flip tab. Binanggit niya yung mga pangalan namin. Pingilang ko, ni Oo. Lance, si J. King, si Patrick. Tapos nalimutan ko na alam ko may iba pa na ano eh, na nakapasok din sa flip tab. Tapos, sabi ko, kala ko nantitrip lang siya. Tapos, Oo. parang the novel show. Totoo ba yun? Sabi, pasok ka na ganyan, ganyan. Maghintay ka na lang ng chat ni Ari. Yun nga, siguro ilang araw makalipas, yun nga, nag-chat na sa akin si Arik noon. Oo. Congrats nga daw, nakapasok ako sa flip top, ganyan, ganyan. Tapos, tinanong niya kung pwede ako nung date na yun. Tapos, sinabi niya na rin na kung sino yung makakalaban ko, which is si Rich Flow. Oo. Yung pinakaunang laban ko sa Oo. flip top. Bakit pala EJ Power yung MC name mo, sir? Hindi Hindi ko rin alam eh. EJ kasi EJ Oo. yung name ko. Tapos, parang nung nag-iisip ako ng rap name. Gusto ko parang tunog superhero. Oo. Sakto, nanonood ako ng TV noon. Ewan ko meron pa no sa Pilipinas yung ano yung Knowledge Channel, yung K Channel. Oo. Nakita ko may lumilipad na na lapis. Tapos kumakanta siya pencil power daw. Sabi ko, Okay. gawin ko EJ power. Tapos yun. Yun doon na yun lang. Wala siyang malalim na meaning. Parang gusto ko lang ng nung tunog superhero, tunog yung catchy yung Kulit. Ito, yung laban mo kay Rich Flo kasi, para sa akin, as a fan lang, isa yun sa pinakamalakas na debut battle na talagang, mm, up until now, kasi nag-age well talaga siya eh. oh, In-expect mo ba sir na ganun magiging kalakas yung unang lapag mo pa lang sa flip top na ganun? hindi. Hindi ko in-expect yun na ah alam mo yung feeling na nag-i-spit ka tapos hindi mo matuloy-tuloy yung spit mo dahil Oo. kada 2 lines mo nagre-rap yung tao. Oo. At the same time, nakita ko yung performance ni Rich Flo nung tryouts. Mm. Kasabay ko siya mag-tryouts eh. Oo. Nakita ko yung performance niya ng tryouts.
Ang galing niya Oo. mag-freestyle. Mahusay Tapos mag-freestyle. tiga North din siya. Alam mo yung ano niya, 'di ba, yung persona niya parang gangster, 'di ba? Oo. Nung lumaban kasi ako sa Baguio, natalo ako noon Oo. kay Bono. Bono. So, yung ganun yung ano nila gangster ano gangsta rap shit, 'di ba na si Bono yung unang tumalo sa akin sa ano sa parang sa Ah. na MC sa isang league. Alam mo Mm. 'yun Mm. na amateur league pero league pa rin siya. So, siya yung pinakaunang tumalo sa akin. So, kinabahan ako kay Rich Flo kasi kung ka-style niya si Bono, pwede niya akong, Oo. alam mo yung kung mamamain niya ako na Mamain din. pwede niya akong matalo na ano. Hindi ko in-expect na magiging ganong kalakas yung may appreciate ng tao Oo. na ganun. Siguro nandun na rin tayo sa yung early battle advantage na tinatawag kasi alam mo naman pag doon ka sa pinakaunang mga laban, halimbawa sa isang halimbawa Aspakan, Oo. nilagay ka sa kasi naalala ko pangalawang laban kami ni Rich Flo noon. So kung Oo. ilalagay ka sa una o pangalawang laban, Buhay pa yung buhay yung pride. tao. Oo, yung crowd. Yan, Oo. excited sila. Kaya nandun din siguro yun yung advantage na yun na na-excite yung mga tao. Tapos, parang kuwela yung Oo. mga nagawa kong lines para madali nilang magets, madali nilang ma-appreciate. Kaya, Mm. ayun, hindi ko in-expect yun. Tapos, yun. Sobrang saya ko nung gabing yun. Sobrang saya ko. Tsaka parang naging ano ka din talaga crowd favorite Since day one Yun nga talaga eh. Hindi lang sa Mm. pati sa online community Mm. ng Flip Top no naalala ko. Madami talagang umappreciate sa'yo nun. Paano Mm. nag-register sa'yo nun, sir? Yung parang unti-unting nagkakaroon ka na ng fans. Ano paano ko ba i-explain? Kasi nung medyo lumalaki na yung fanbase ko, yun yung malungkot eh. Nung lumalaki na yung fanbase ko, yun yung time na nandito na ako Ay, sa oo. US. So hindi Yun ko nga yun. kasi lumaki na ng sobra yung fan. Nagkaroon na ako ng actual fanbase nung laban namin ni Jonas, 'di Oo. ba? Ang malungkot na bagay na nandito na ako sa US. So hindi ko siya maramdaman Oo. yung tipong alam ko yung ibang diyan, 'di ba? Yung ibang MC na sumisikat, pupunta sa mall, may magpapa-picture na sa Oo. kanila. So, hindi ko na-experience yun nung mga early days ko sa Flip Top. Yung alam mo yun, yung actually na nagkakaroon na ako ng fan base. Nakikita ko lang sa mga comment, pero masaya na ako nun. Oo. Nakikita ko sa mga comment section na nagugustuhan nila yung mga ginagawa. Yung nga, classic yung battle nyo kay Jonas. Yun yung unang battle mo sa B-side, sir. Oo, oo. Kumusta Ito yung pa yung experience na yan? may kwento pala ako doon kasi Yun. unang punta ako sa B-side noon. Vuelta Balentong 2. Yun yung siksikan. Yung De Los Sac Maestro pa yun yung Oo. main event na naalala. Sinama ako ni shoutouts kay Tipsy D. Sinama niya ako doon para manood kasi gusto kong maramdaman yung yung spirit ng B-side. Ay, wait lang, sir. Ano ba yung relationship niyo ni magkaibigan talaga kayo? Oo, oo. Though hindi na kami masyado nakakapag-usap ngayon kasi nga may pamilya na siya nandito. Ah. Pero magkaibigan kami. World War days kami naging medyo close, close kami nung World War days. Tapos naalala ko unang 3 labang ko sa Flip Top. Nagkikita kami, nagpa-practice kami, nagpapalitan kami nag-spit kami sa isa't isa. So, yung yung sa B-side, sir, yung Belta Yun, Balento. sinama ako ni Tipsy din noon. Tapos, tapos na yung event. Hindi ko alam wala pa ako sa wala pa ako sa Flip Top, no? World War pa lang, World War. Pero wala pa ako sa, wala pa ako sa Flip Top, no? Tapos, sobrang pangarap ko. Alam mo yung sobrang pangarap kong syempre makapasok sa Flip Top. Bilang battle MC, bilang rapper, alam mo, sino bang hindi pangarap yun? Alam mo yun? Tapos, naalala ko tapos na event nagpipicturean na sila, nakikita ko, madami nagpa-picture kay Balakid, kay Zaito. Tapos, umakyat ako sa stage nun. Tapos sinabi ko sa sarili ko, susunod na tapa ko sa stage na to, battle ko na sa Flip Top. Grabe. And guess what? Oo. Yung sunod na apa ko sa stage na yon, sunod na apa ko sa stage na yon, laban na namin ni Jonas.
Yun, minanifest ko sa sarili ko yun at sobrang saya ko na nangyari. Grabe yan. Tsaka bumatil ka din nung Vuelta, nung sumunod na Vuelta, di ba? Vuelta Valentong Oo, 3. kay Lil Jon, oh. Oh, Rest in peace oh, kay rest Lil in Jon. peace. Yun nga, yung sa Vuelta Valentong 3, yun, naging part ka din nun, no? Isa sa pinakamalakas Oh, na event yun eh. Paano mo describe oh, yung environment nun? Kasi loony tipsy din na yun eh. Paano mo na-separate yung ano? Di ba, bilang as a fan, manonood ka, oh, tapos may, alam mo may battle ka din, na syempre, oh. kinakabalan ka din for sure. Ito, magiging honest ako. Yung isa yun sa mga laban na hindi ko masyado nabigay Hmm. yung best ko. Hindi, mali. I mean, ano, 'di ba, obviously, tuwing may laban ako, binibigay ko yung Oo. 100%. Oo. Pero yung nung time na yun na yung alam mo yun na yung 100% ko. Siguro may naig din yung unang laban ko yun, nakakauwi ko lang galing US. Oo. Na naig yung Yun nga. excitement ko. Tapos at the same time, Looney Tipsy dito, tulad nga na sabi Mm. mo. Smaglas Rapid. Yung line up, parang mas nanaig na mas gusto kong panoorin yung mga laban na yun kaysa Oo. sa, alam mo yun, and I feel bad kasi sobrang hype nung laban namin ni Lil Jon nung Oo. prior, di ba? Kasi performance of the night siya nung laban niya kay Lance. Oo. Tapos, ano din, breakout performance din yung, ano, yung Yun sa inyo. sa amin ni Jonas. So, hindi ko, yung 100% ko nung time na yun, Mm. hindi ganun kalakas. So, tapos yung pa nga, pag uwi ko, yung boses ko, Pause ka pa nun, sir. Ah. napaos kasi galing ako dito sa malamig na lugar, Ah, tapos oo. biglang mainit. So, alam mo yun na nasira yung boses ko. Ah. Yun, ano, yung pumiyok. Pero classic yun, yung piyok mo na yan. Yun nga eh. I mean, Parang ano, merong parang may impact nga, parang may huge impact nga yun sa ano eh, sa career mo kasi ano eh, nadala mo talaga siya eh. oh, Kung oh, meron mang pwedeng mapiyok na MC na ganong klaseng piyok, parang ikaw lang talaga eh, kasi ano eh, sa character mo eh, nandun na sa character mo oh, na. yun nga, sumakto. Kaso, yun nga lang, yung mga nababasa ko na sa comment ngayon, yun na, mamayayan eh. Parang ano eh, Uh, parang na-disregard na nila yung iba kong linya na ano Oo, na yun nga. parang yun lang naaalala nila sa akin. Yun yung gusto kong kumawala sa ano na yun. Gusto ko rin kumawala sa, alam mo yun, na stereotype sa Oo. akin na yan yung pumiyok, alam mo yun. Yung tingin nila sa'yo talagang pure komedyante, pero ano ka eh, all around ka talaga na MC, sir. Yun din, na parang dahil nga ganun yung tingin nila sa akin, pag may ginawa ko na, alam mo yun, na medyo hard-hitting Oo. na bar, na ano, na parang na-underappreciate nila. Mm. Gusto ko rin kumawala sa ano, sa ganung persona. Siyempre, gusto mong maging ano, versatile as Mm. much as possible bilang Tsaka, MC. nung ano pa, unang battle mo pa, kumakanta, nagflo-flow ka pa dati eh. Diba? Oo. Kulit. Ito sir, unang experience mo naman sa loob ng San Juan. M-Zite yan, di ba? Battle ba? Kasi Oo, sa battle. unang, unang ano kasi sa San Juan, yung Ahon 6, which is, nanood, may battle din ako ng Ahon 6, pero Sa labas. sa labas ng San Oo. Juan. So, yung nanood lang ako nung ano, Ahon 6, yung Balakid Tip City. Tapos, yun nga, grabing event yun. Tapos, the next Ahon na is yung Ahon 7. Yun, MZite. Mm. May nangyaring trahedya nung kay MZite, di ba? Oo. Tapos, kala ko hindi na matutuloy laban namin. Pero sobrang na-appreciate ko si MZite na, ano, na tinuloy niya pa din yun. Actually, ano eh, walang mahanap na ano eh, na itatapat sa akin si Enigma nun. Mm. Dapat si ano, si Nikki. Mm. Yun, Yun kaso ah. hindi yata pwede si Nikki nung time na yun. Mm. Tapos, alam ko hinihingi ko sa kanya si Fangs. Mm. Kaso, may kalaban na daw si Fangs, which is si, kalaban ni Fangs nun.
Mot. Mot, Oo. yun. Tapos, nagulat ako nung tinanong niya kung gusto ko si MZ kasi parang ang layo nung style namin dito. Di ko alam kung paano mabibigyan ng Ayan, justice yung oo. entire battle kasi magkaiba kami ng style ni MZ. Oo. Ang hirap magsulat kapag ganun na sobrang ano lang nung kalaban mo na alam mo yun na wala kayong pwede magawang storya dun sa laban niyo. Kaya Oo. pero ano yung battle na yun nabigay Oo. ko lahat sa sulat kaya masaya din ako sa ano na yun sa Performance. battle na yun. Oo. Performance na yun pero ang lakas din yung kinabahan ako noon akala ko matatalo ako nung gabi na yun. May ginawa na lang siguro kasi si MZ na parang sa third round niya yung admission of defeat na lang Oo. na sa third round niya. Ganun, Kaya oo. siguro binigay sa akin ng ano ng judges yung panalo doon. Pero kung di, kung di niya siguro ginawa yun, baka Ah, siya pa yung nanalo. So, yun nga, yung nasabi mo kanina. 2016 to, do? Nung yung nag-ibang bansa ka na. yes, 2016. Tapos, same year, bumalik ka ulit. Oo, Tapos, yun nga, same yun na year. yung sinulit mo na yun eh. May Oo. Furus ka ba, di ba? Sunod-sunod yung battles mo nun, sir eh. Oh, yun yung huli ko ng laban Oo. bago ako bumalik dito yung kay Fus. Ito, refresher lang para sa mga ano, or para na din sa mga hindi pa nakakaalam. Si EJ Power po ay nag Army, US Army, di ba, sir? Mhm, mhm. US Ah, Army. ito, napag-usapan din to sa guesting ni EJ Power kay Sir Mark. So, pag-usapan natin pare ni Batas. Check nyo yun. Sobrang interesting ng mga napag-usapan nila doon. Ayun, nung time na yun, sir, gano'ng kahirap yun yung alam mong kailangan mo ng ano, parang iwan yung battle rap dahil nga. Tsaka ano eh, paakyat ka na nun eh. Yun nga eh, parang andun na, alam mo, Kaya nga eh. andun na tayo. Kaso, kailangan natin i-assure yung ano, yung Siyempre, future. Alam siyempre mo na yun, di natin alam eh. Alam mo, pwedeng sugal to eh. Sugal yung ano, yung career na to na pwede mong hindi mo alam kung magtatagumpay ka ba o lalaga pa. Kaso, ah kailangan mo ng backup plan. Alam mo yun? So, assurance na alam mo yun, may sasalo sa'yo kung hindi mo magagawa siya sa ano, 'di ba, sa larangan na. So yun, kailangan ko bumalik ng US. Sinabi ko na rin sa sarili ko noon na ano na parang wala na, titigil na ako sa ano sa battle rap eh. Ganyan. Tapos yun na nga start na ako ng training nun sa army. Oo. Walang cellphone eh. Walang cellphone, walang kahit ano yung yung way lang ng communication mo sa pamilya mo is ano, Sulat. sulat. Uy. Oo, kung ano Nakakaluma. sulat, alam mo yun, Oo. mail, snail mail. Mm. Pero nung natapos na yung training, nakuha ko na lang yung cellphone na parang yun naman ano na ako, nag-serve na ako nun sa army ng Mm. 3.5 years. Oo. Tagal Tapos din nung pala. natapos na yung contract ko, nakalabas na ulit ako. Ha? Saan ka nag-serve ulit, sir? Sa... Sa Germany ako na ano na Mm. destino. So yung medyo malayo. Ibang Ah, bansa na naman. kaya nga eh. Pero yun nga nung nakalabas na ulit ako, hinahanap-hanap ko eh. Wala, hindi Oo, ko ano eh, hindi ko kayang iwanan eh. Alam mo yun na parang hinahanap-hanap ng katawang ko. oo. Napapanood ko yung mga battle, Naging active fan ka pa naiinggit. rin nun nung time na yun. Oo, naiinggit ako. Gusto ko ring lumaban. Ah, Tapos yun nga, 2020, balak sana namin umuwi kaso nagkaroon naman ng mm, COVID. 5 years, no? Bago yung ABA, no? 5 years din yun. Oo, 5 years. Oh. Grabe. Ito overall, nagkaroon ka lang ng seven battles sa flip top. 7 battles. Yet, talagang ano eh, tumatak pa rin yung pangalan mo eh, kahit ganun. Meron ka bang ano, sir, sa'yo? Masasabi mong parang favorite flip top moment? Hindi mo makakalimutan na... Siguro yung ano, yung unang laban ko kasi yun yung ano eh, yung this is it moment. Alam mo yun, Ah, yung may this is it moment ka na ito na yun. Alam mo yun, tapos nakita mo yung mga reaction ng tao sa laban mo, ganun sila ah, kasaya. Parang perfect na magical moment yun na hanggang ngayon nararamdaman ko yung saya ko nung gabing yun. mm. Hanggang ngayon.
Eto sir, kwentuhan mo naman kami sir ng ano mo, kung paano maghanda ang isang EJ Power sa battle. Yan. Iba-iba eh. Pero usually, syempre, review, papanoorin ko yung mga palaban. Mm. Kukuha ng angles, alam mo yun na as much as possible yung angle na hindi nagasgas, alam mo yun. Oo. Hindi na masyado. Kasi, alam mo na, pag gumamit ka ng gasgas na angle, wala na. Alam mo Oo. yun, wala effect. Wala nang effect yun sa crowd, sa judges. Yun, tapos, ipon ng punchline as much as possible. Tapos, kasi ewan ko kung yung ibang MC kung yung ginagawa nila, binubuo agad nila yung first round, lalagay Oo. nila lahat. Ako hindi ako In ganun eh. Parang order. kung may naisip akong punchline, iisipin ko kung saang round siya Mm. nababagay. Mm. Ito, ganito lalagay ko malakas tong punchline na to. Lalagay ko ba siya sa first round? Hindi, mas magi siya sa round 3. Oo. Pwede siyang finisher Mm. sa round 3. Tapos ito, mid yung punchline na to, pwede ko siya isingit sa second round, mga Oo. ganun. Tapos Ganun. yun, haymakers, medyo pambuhay ng crowd to, lagay natin sa Mm. first round. So, Ganun, parang lang. Plano lang, ako plano. planado Ah, talaga. Yung pagkakabisa sir. Pure memorization lang. Tapos, pinipilit ko matapos yung sulat at least nasa, Weeks. tutok na yung 5 days. Oh, yeah, Oh, weeks. Yun, 5 days. 5. Pero as much as possible, 10 sana kasi. Siyempre gusto kong maramdaman yung kung gusto kong ma-practice yung tono, kung paano ko sasabihin yung mga linya. Oo nga, oo. Kasi doon ka magaling sir. Yun yung parang ano eh. Oh, though may mga ilang laban ako na sobrang late ko na natapos yung sulat Mm. kaya medyo late na rin yung pagkaka-practice ko. May battles kang ganun sir na parang muntikan ka nang makalimot. Ganun. Kay Abra, Ay, oo nga. kay Abra. Na Ay, yung ako sa latest. second round doon. Ah. Actually, may hindi ako na-split na dalawang linya Mm. na kung pipilitin ko alalahanin magiging baka maging choke na siya. Oo. So, ipinroceed ko na sa next line. Kaya yun medyo hindi naging ganun kalaki yung line na yun. Pero yun na pa rin naman, na execute pa rin naman yung line. Oo. Natapos pa rin yung round yun. Ano yung masasabi mong pinaka-challenging na part eh? Pag, yun nga, naghahanda ka. Yung sulat, Oo. yung sulat. Oo, kasi yun yung doon mo na iisipin kung yun yung sasabihin mo eh. Oo. Yun yung sasabihin mo. So, kailangan mo pag-isipan ng mabuti. And on top of that, hindi mo alam kung magiging effective o hindi yung linya Mm. na yun. So, sugal, alam mo yun na para sa'yo, minsan may ganun eh, para sa'yo ang lakas ng linya, tapos para sa kanila, wala naman pala. Oo. Alam mo yun. So, yun yung mahirap na part doon, yung i-predict na kung magiging epektibo yung linya na gagamitin mo, yung angles na gagamitin. Ito sir, pet peeves sa battle. Meron ka bang parang hindi mo masyadong bet sa battle? Personally. Siguro yung personals Oo. na walang punto, walang point. Or Na walang parang creativity. Ganun. yun, walang creativity, walang na bakit mo pa sinabi yun para lang saktan yung damdamin niya. Oo. Alam mo yun na hindi naman hindi naman mapupuntusan siguro ng judges yan, baka babawas pa. Mm. Though yung iba style nila yon, so di ko rin sila masisisi. Yun, tapos yun maganda rin yung line marking Mm. na na uulitin mo yung sinabi ng MC, like yung actual niya, Oo. 4 bars niya, na parang nasayang yung mo, yung Mahaba na yun eh. oo, yung oras mo. Pwede mo naman sabihin yung punchline na lang, or yung Oo. pinakapunto na lang nung sinabi niya.
Actually, ewan ko kung nagawa ko na rin yan. Baka guilty ako. Di ko na kasi maalala yung Oo. iba kong ano, iba kong laban. Pero baka nagawa ko na rin yan. Siyempre, ano, alam mo na yun, rookie mistake din minsan Ah, yun. Baka nagawa ko na rin. So, baka guilty din ako dyan. Pero, yun nga, parang, ano rin yun. Parang, medyo ano din siya. mm. Baka hindi siya maging ganun ka. Meron ka bang ritual bago bumattle? Actually, ano, pag battle ko, pag may, halimbawa may battle ako ng gabing yun, ayoko manood ng ibang laban. Mm. Kasi parang nawawala ako sa focus. Tapos siguro nakikinig ako ano, mga music bago, yung Mm. actual na ano ko na bago ako sumampa na stage. Makikinig ako music na magpapa-hype up ano sa akin. Mga Mm. mga malulupit na music. Ano, mo yun. Mga lose yourself, mga ganyan. Oo, mga Mga ganun, mga ano, motivational. uh, Ah, riding dirty, mga ganun. ah. Yung comeback battle mo kay Abra, yung nga, after 5 years, ano na yung reaction mo nung nalaman mo na si Abra na yung makakalaban mo nun? Meron bang ibang ano? Meron kang ibang options nun? Or, Alam mo kasi si Arik, ito sabihin ko never akong, lahat ng nakalaban ko sa flip top, hiningi? hindi ko hiningi yun. Though Mm. nagtatanong siya, Mm. pero hindi, pag nagbigay ako ng pangalan, hindi rin natutuloy either. Hindi pwede yung Oo. hinihingi ko or something. Kaya ano, nag-end up pa rin na siya pa rin yung ano, pumili Oo. para sa akin. Tapos yun nga nung ano, nung Ahon 13 na yun. Early ano, siguro around alam ko November, October, late October last year. Tinanong ko sinabi ko kay ano, kay Enigma. Ano, kailan yung ahon, sir? Sabi ko. Mm. Tapos sinabi niya, yun nga, unang sinabi, second week yata o first week ng December. Ay, sayang, sabi ko. Ano eh, third week ng December yung Yung uwi uwi. ko eh. Oh. Uuwi ako, hingi sana ako laban ng ako. Oo. Hindi yata, alam ko hindi siya nag-chat noon eh. Tapos tarong the following week, Oo. nag-chat siya sa akin na ano, nausog na daw ng third week. So, game, 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 sabi niya. Sige, sige, sabi ko, game sir, sabi ko. Tapos sabi niya, ano, balikan niya daw ako kung Mm. sino yung makakalabang. Ang ina-expect ko na mga ilalaban niya itatapat niya sa akin. Siyempre matagal ako nawala yung status ko. Feeling ko yung status ko bilang Oo. MC bumaba kasi ang tagal ko Mm. nawala, ang tagal ko Mm. natenga. Mm. So i-expect ko itatapat niya sa akin yung mga ano, yung mga bago. Alam mo yun, yung Oo. mga bagong pasok ng batch na yun. Yun yung in-expect ko mga itatapat niya sa akin. Tapos sinabi ko na lang sa kanya, sana ano, hiningi ko sa kanya si Nikki. Sabi ko, sana matuloy na yung laban Oh, namin ni oh ano? Nikki. Sabi ko sa kanya, tapos sabi niya, ano, parang Nikki lang ba pangarap mo? Eh. Sabi niya, mukhang hindi pwede, mukhang hindi pwede daw si Nikki sa Mm. akong 13. So, alam niya na dream match ko si Abra. Parang naramdaman ko na yun na ano. Sabi ko, shit, baka bigyan ako ng ano, no, Ganun, mabigat-bigat, alam ganung mo. caliber. Oh, Oo. tapos, the following week ulit, nag-chat siya sa akin. 2:00 na madaling araw dito na alimpungatan ako, may message na lang siya. Oo. Tapos sabi niya, ano, game ka na ba? May kalabang ka na. Ganyan, ganyan. Tapos, nung una pinagtitripan niya pa ako kung sino-sinong pangalan sinasabi niya. Yung mga, alam mo, mga Ponger, mga ganyan. Oo. Pinagtitripan niya pa ako eh. Tapos, eto, seryoso na. Sabi niya, si Abra nga daw. Tapos, Oo. yun na, parang, shit. Alam mo yung antagal kong natenga. Tapos, Abra agad. bibigyan niya ako ng Abra. Parang, Oo. alam mo yun, nawala ako sa ano sa hip hop scene eh. So, Mm. alam mo, wala naman ako nakakasamang hip hop dito sa Colorado. So, Oo. hindi ko alam kung paano na yung galawan ngayon sa Sa Pilipinas. Tas Pilipinas. ibibigay niya sa akin si Abra, parang doon na parang ano, alam ko di na ako nakatulog noon after no 2:00 na Mm. madaling araw. Parang pinagmumuni-munihan ko na, sabi ko, napasubo yata ako dito. Yun na, ang hirap niyang ano, ang hirap sulatan kasi sobrang ano na, alam mo yon, sobrang tagal niya nang Mm. bumabattle. Kailangan mag-isip ng bagong angle sa kanya. Oo. Tapos
On top of that, unang balik ko ulit yun sa Pilipinas. So, na-excite na naman ako na alam mo Mm. yun. Oo, na bagong balik ako sa Pilipinas. Mas excited ako doon Oo. kasi 5 years 5 years, akong hindi oo. nakauwi ng Pilipinas. Na-miss ko yung Pilipinas. Alam mo yun, yung mga kaibigan ko doon, yung magpunta sa mga lugar sa Pilipinas. Mm. Kaya parang naghalo-halo yung emosyon ko. Tsaka nag-full circle din kasi 'di ba una mong napanood ng live sina Abra sa Hukuman tas yun nga after ilang years Yun, makakalaban mo. oo. Sobrang Oh, yun pa nga. Kaya yung strategy ko sa battle na yun, kasi paulit-ulit kong pinapanood yun. mm. Para sa akin na pinakamalakas na performance niya, yung laban nila ni Invictus. Mm. So yun yung sabi ko, doon ako bumase, yun yung ginawa kong parameter nun na. Yun yung tatalunin mo kung Oh, so doon ko binase yung sulat ko doon. Haymakers, alam mo yung ah, nagko-comedy siya sa battle na yun na napaka-effective, sabi ah, ko. Ko kailangan gantong style yung mm. i-match ko. Yun. Tapos nung laban na namin, nagulat ako ganun yung ginawa. Na ang dami nagsasabi na na old school Abra yun, na vintage Abra. Ako bilang long time fan ni Abra, Oo. nagdi-disagree ako doon kasi ngayon ko lang nakita si Abra na ganun na walang masyadong Oo. haymakers. Sunod-sunod lang yung punches niya, sunod-sunod yung multi niya. Mm. Wala siyang yun yung first time ko siyang makita na ganun yung niya, na ganun yung technique niya sa battle. Mm. Never ko siyang nakitang ganun eh. Alam mo yun, nagulat ako nung gabi yun Oo. sa ginawa niya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi ko, we're supposed to be parang hype, parang lively na battle. Oo. Nakita ang ginawa niyang strategy kasi siguro alam niya na may crowd control ako. Parang Mm. purposely niya na pinatay yung crowd para Oo. mawala yung strength ko. Alam mo yun? Na parang Parang naging kinulong. effective nga eh. Na parang naging effective. Oh, na parang siya yung mas naging effective kasi wala nang Oo. masyadong crowd reaction. Parang Mismo. kinulong niya kami sa isang dome na kaming Mismo. dalawa lang yung nagbabattle. Tapos, tangina mo, tayong Tangina dalawa na. lang ngayon. Wala ka ng crowd na akampi. Kaya, Mag-spit ka ngayon shit. dyan. Parang ganun yung nangyari. Mm. Na parang wala siyang pakialam. Yun yung nakita ko nun eh. Wala siyang pakialam sa crowd reaction eh. Kahit walang Oo. mag-react sa line niya, tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos, alam mo naman si Abra, di ba, may history ng stumbles, ng Oo, choke. yun din. Sinugal niya agad Pa- dun, di ba? Sa unang round. Sinabi niya, hindi na ako magcho-choke. Tinitignan ko siya eh. Kung alam mo yun, pinapairamdam ako kung may bakas ng pagchuchok na mangyayari. Wala. Wala. Kaya, Wala. siguro na na rin siguro yung pagiging fanboy ko na alam mo yun. Mm. Yun din na syempre sa para mas nanaig din sa laban na yun na, naging ako, naging fanboy ako. Mm. Ano, sir? Bukod kay Abra, meron ka bang ibang dream battle? Gusto makalaban? Eh, If ikaw pa alay, papiliin. siya yung siya yung ang dami nagtatanong nung nung matagal na alam ko kahit kayo natanong niyo sino yung dream battle ko. Pero hindi ko sinasabi, pero ang totoo si Abra talaga yung dream Mm. battle, which is Ah, na nangyari na. So ngayon parang kahit sino na lang as long na magiging maganda yung kakalabasan nung laban. Yung yung parang interesting na yung yung magiging battle. Yun mm. yung yun yung habol ko ngayon. Sino yung mga na mo ngayon, nagagalingan ka sa mga new breed ngayon? Marami. GL, Oo. of course. K-Ram, Oo, solid din si Kairam na medyo lang yung iba niyang battle kasi nawawala siya. Oo. Pero may isang laban siya na sobrang entertaining. Magaling siya si K-Ram. Mm. Yung laban niya kay Zaki. Mm. Iba Yeah, yun pag si naka-A-game. Zaki. O yun, 'di ba? Pag naka A-game si Mm. K-Ram, 'di ba? Ang galing niya. Tapos sino pa ba? Yun yun yung yun yung agad sa mga isip ko. Ah, Zaki, K-Ram, GL.
Sequence. Oo. Ewan ko ba't hindi yata masyadong active ngayon sa sequence. Mm. Pero yan, sequence. Yeah, yun. Ito sir, Marami. Actually, marami. Di ko na lang maano lahat.